Rax Disebek, buhay pa? Sa pag-uumpisa nga na itong chapter 1176, inintroduce kaagad tayo ni Lilith sa isang panibagong technology. Ito nga yung Omni Drain Converters. In-explain nga sa atin ni Lilith na capable daw itong machine na to na i-harness ang energy sa paligid at i-store ito sa machine na to. Which is ito nga yung ginawa niya. Inabsorb niya itong thermal energy na nakakalat sa Elbaf at in-store niya ito sa isang bote na later on ibinigay niya kay Frankie para ipang substitute neto sa cola niya. Ang resulta, mas na-boost nga itong lakas ni Frankie. Ngayon dito nga tayo magkaka-idea sa nilabas na machine na to ni Lilith. Hindi kaya ganito rin yung features ng ancient weapon Uranus? Dahil alam naman natin na may idea itong si Vegapunk patungkol sa mga ancient weapons. Nabanggit nga niya yan sa announcement niya sa mundo during chapter 1116. Nireveal niya na yung na-discover niyang Mother Flame kinuha daw para gamitin sa isang ancient weapon. Itong ancient weapon nga daw na to ang ginamit para burahin ang buong Lulusha Kingdom. Ngayon dito na papasok itong ginamit na machine ni Lilith. Hindi kaya similar sa ancient weapon Uranus na bumura sa Lulusha Kingdom? Ganito rin kaya yung concept na itong ginagamit ni Lilith? Kumbaga kung itong machine ni Lilith capable mag-harness ng energy power mula sa Elbaf, itong Uranus naman ganun din. Pero the more na mas malakas yung energy na makukuha neto, mas malakas ang napuproduce neto. Kaya nga nung time na ma-harness neto yung Mother Flame, grabing power yung nai-release neto para mabura itong Lulusha Kingdom. In short, matagal nang hawak ni Imu ang ancient weapon Uranus. Simula Void Century pa lang, nasa kanya na ito. Hindi lang niya magawang sumira ng mga isla na ayaw niya dahil sa wala nga siyang bala o wala siyang energy source para paganahin itong Uranus. Kung iisipin nyo guys itong tatlong ancient weapons nga probably na nag-exist para sa good deeds o para sa kabutihan ng nakararami. Pero dahil nga sa merong masasama gaya ni Imsama, tinurn nila itong supposedly na mga good intention weapons para sa pansarili nilang interes. Example na lang itong si Shirahoshi. Yes, capable ngang utusan ng Poseidon o ni Shirahoshi ang mga Sea Kings sa mundo. Kung hawak nga si Shirahoshi ni Imu, paniguradong uutusan niya itong si Shirahoshi na i-command itong mga Sea Kings na atakihin ang iba't ibang barko o isla. Pero on the other side naman capable nga ring utusan ni Shirahoshi itong mga Sea Kings niya na magligtas ng mga tao, protektahan ang mga tao o lumaban para sa kanya. Same as Pluton na sinasabing barko daw na kayang bumura ng isang isla. Kung gagamitin nga ito sa kasamaan paniguradong literal yung magagawa mo dito. Sirain mo ang iba't ibang isla sa mundo. Pero kung sa kabutihan mo naman ito gagamitin, gagawin mong pang-protekta itong barko na to laban sa masasama. Sa part naman ng Uranus, kung gagamitin nga ito sa masama, similar sa magagawa ni Imu. Capable kang sirain ang gusto mong isla. Pero kung sa kabutihan mo naman ito gagamitin, possible ngang dito na papasok itong pangarap ni Vegapunk na nabanggit niya in chapter 1068. Itong sinabi niyang gusto niyang maging free ang energy sa buong mundo. Dahil nga sa capable mag-harness ng energy itong Uranus kung sakali lang naman at same concept nga ito ng machine ni Lilith, paniguradong gaya ng ginawa ni Lilith na tinransfer niya itong energy nakuha niya into cola, possible nga ring magawa ito ng ancient weapon Uranus. I-harness ng Uranus yung energy ng Mother Flame. Instead nga na gawin itong pang-atake, magagawa nga netong magbigay ng free energy sa mundo. So kung may thoughts o idea nga kayo patungkol sa topic na to, i-comment nyo na lang yan sa ating comment section sa ibaba. Sa part naman ng moment kung saan biglang nanggigil itong si Sanji kay Gillingham dahil sa mga pinagsasabi neto kay Jinbei, para sa akin nga napaka-powerful ng moment na to. Knowing na during Fishman Island arc galit itong si Sanji kay Jinbei dahil sa kagrupo neto si Arlong na siyang sumakop sa village ni Nami. So itong pagiging protective nga ni Sanji sa kagrupo niyang si Jinbei sa moment na to ang nagpapatunay na truly appreciated ni Sanji itong si
si Jinbei at ayaw niya ng racism. Since siya nga ang buhay na patunay dito, naranasan rin niya to nung kabataan niya. Kung iisipin nyo ang ironic lang na kay Gillingham pa nagmula yung hate para sa mga fishman. Dahil kung titingnan nga natin yung appearance nitong si Gillingham, mukha nga siyang human hybrid ng isang fishman. Halos kamukha nga niya itong si Dellinger na alam naman nating half human at half fishman. Sana nga later on i-reveal kay Gillingham na meron pala siyang lahi ng isang fishman. Dahil kung sakali nga at mangyari ito nakakasatisfy na makita yung mukha niyang gulat na itong kinamumuhian pala niyang lahi actually na isa pala siya dito. Ang pinaka pinag-uusapan nga ngayong linggo syempre itong pagre-reveal ng solusyon sa Dome Reverse. Bali hindi pa nga ito kumpirmado guys since nakita naman nating iba ang naging reaksyon ni Harul patungkol dito. So assuming na pagpatay nga ang solusyon para mapabalik sa normal ang mga na-Dome Reverse maraming ang nagsasabi na buhay pa daw itong si Rax D. Sebek. Bali para sa akin nga napakalabo ng buhay itong si Sebek. Story-wise hindi nga satisfying. Dahil alam naman nating legend na siya at perfect nga itong death na to sa kanya. Isa pa iba nga yung naging sitwasyon niya kila Brogy at Dory. Dahil itong ginawa ngang pagpatay nila Brogy at Dory sa mga sarili nila isang simpleng atake lang. Pinugutan nila ang isa't isa and that's it. Itong kay Sebek kasi pinatay siya ng pinagsamang atake nila Roger at Garp. Nakita naman natin during God Valley incident na itong huling ataking binitawan nila Roger at Garp ito na yung pinaka-todo nila. Kumbaga binuhos nila ang lahat ng haki nila sa mga atake nilang to. Kaya nga nakita natin na unlike kila Brogy at Dory nung mawala itong Dome Reverse nila parang normal na lang sila ulit at walang mga sugat. Samantalang si Sebek nga nung bumalik sa normal nakita nating hinang-hina siya. Bunga nga ito ng napakalakas na atake na ginawa nila Garp at Roger. Isa pa nakita naman natin itong si Garling nung mawala itong Dome Reverse ni Sebek, tinutukan nga niya kaagad ito ng patalim para patayin. So itong sitwasyon nga ng grupo nila Imo ngayon naniniwala akong matatapos ito sa pag-atras nila. Pero bago sila umatras naniniwala akong madodome reverse itong si Loki. Dahil kung mangyari nga ito napakalaking challenge neto para sa grupo nila Luffy. Nakita naman natin yung glimpse ng mga kakayanan netong si Loki, 'di ba? Sobrang lakas nga niya. Kaya naman kung it turns out nakakalabanin siya netong sila Luffy, sobrang gandang ending nga neto para sa Elbaf arc. Kumbaga ito yung magsisilbing what if sa naging sitwasyon ni Sebek kung nabuhay siya during God Valley incident. Dahil nga sa idol ni Loki si Sebek magiging relevant nga itong comparison na to. Isa pa nakasaad rin naman sa mural na kalaban daw talaga itong Nidhogg. Anyway, ayan na nga yung maikling analysis video natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1176. Kung sakaling natripan nyo nga itong analysis natin huwag nyo nang kalimutang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!